Tambayan, may na-discover po tayong isang manok po na RTL ata to, laying, isang black astrolop, namatay. Hindi natin napansin. Ano kaya nangyari? Wala naman itong mga sakit. Sama po niyan. So baka sa init namatay, hindi natin alam. Kasi sa pagkakaalam ko talaga, yung mga manok po natin dito sa labas ay walang sakit. So ito, tinga na gano ko. Taka kung bakit may bambaho na. So yan, patay na pala. Yan, nilibing na lang po natin para mas sigurado na hindi makain ang ating mga alaga. Namatayin man tayo ng inahin, at least may napisa na naman po tayong konti dito. Yan yung ating mga mga sisiyo, bagong pisa. Handa na rin po natin yung ating kulungan dito, na-sanitize na po natin. Ito na yung sinasabi ko, katambayan, na natumba yung mga saging po, saging kinakain kasi. May in-improve pala tayo dito sa ating manukan, katambayan, lalo na po dito sa 2 to 3 months old po natin ng mga manok. Pinalibutan po natin ng net po yung pabahay po nila, kasi nga may nakikita na po tayong sorbe-sorbe dito ng mga pusa. At nung nakarang araw nga may nakita po tayo isang pakpak po. So isa na pong indikasyon na nabawasan tayo dito ng isang manok, kinain po. Dati rin po ganun din po nang nangyari, inuunti-unting kinakain ng mga ganito kalaki. So yung ginawa po natin, nagawa po tayo dito ng kanilang patulugan. Palibot po yan, hindi po yan basta-basta makakapasok yung pusa dito. Nakanet, may yero. Papapasukin po natin yan sila kada gabi dyan, yung ating mga manok na nandito sa range, para maiwasan na baka maubos, o kung hindi maubos, sigurado unti-unting kakainin po, babalik-balikan ng mga pusa po dito. Paborito to ng mga pusa ang mga ganito kalaki. So, ayaw po natin na mangyari na yung ating investment po ay baka maubos o malugi tayo. Mahal pa naman yung ating bili po dito sa ating mga manok. So mga ganitong oras, nasa alas 5 pa po. So yung iba, kumakain-kain po ng mga damo, paggala-gala pa po. Yung ilaw natin malakas talaga dito, maliwanag paggabi. So yan, at least masisigurado natin mamaya babalikan natin ito para ma-transfer natin sila, ma-secured, para secured na secured po talaga. Yan yung ating mission kada gabi dito sa ating manukan. Hindi pwedeng pabayaan na po ito na sila dito magtulog. Yung iba kasi hindi pa po nasanay, kaya kailangan sanayin. Kunin po mamaya ating ililipat yung ating mga alagang manok na nandito. So malasis yung ating pinainom muna para organic din po. Kahit na nandito katambayan, ilagay na din po tayo, in-improve po natin parang hagdan. So yan, para makatulog sila ng maayos at masanay silang matulog sa sa taas. So yan yung dapat natin gawin kung yung ating mga alagang manok ay nalipat po natin sa grow out area. So yan, nasasanay na po sila na dyan matulog. So ganoon din po sa kabila, yung 2 to 3 months old natin, sasanayin po natin parang dito. Ito na sila katambayan, kung nakikita nyo po na na natin, na paasok na natin dito sa net. Mas mabuti na yung sigurado na walang mapapatay o walang mamamatay dahil sa pusa. So pag mamanog talaga, di maiwasan, dapat anytime ka. So yan, may sipon, kukunin natin yan mamaya para ma-i-separate po natin at magamot po natin gamit yung Panamux caplet natin. So ganun dapat, walang dito. Pag tawagin ka ng sa manukan gabi, kailangan talaga natin na mag-duty. Saglit lang naman. Sa pagmamanok po, kailangan talaga may target ka. Una na po dyan, kung kailan ba tayo pwede magparami po ng ating supply, ng ating stocks. Yan yung pag-uusapan po natin ngayong araw.
para sa ganon ay magkaroon po tayo ng malaking kita po pagdating ng time na madami na pong bibili o pag marami na ang demand. So ganun po yung ating mga diskarte sa ating manukan. Sa ngayon po may mga manok po tayo na 2 to 3 months old. So yung mga manok na yan, tamang-tama po yan sa darating po na bare months. So yung target po natin sa ating mga alaga ngayon ay pang bare months po. Ang time na kasi na yan ay marami pong bumibili sa atin. Ilang taon na pong ganito yung setup po natin pagtungtong ng bare months, September hanggang December po yan, January. Madami po talagang bumibili po ng mga RTL, mga laying, mga rooster. So pag ganun yung ating ibinenta po na prepare natin, sigurado malaki yung kikitain natin. Kung wala ka rin naman pong mga 2 to 3 months old po ngayon, pwede pa po talagang humabol po o mag-load ng itlog na fertilize. Kung halimbawa wala kang fertilized eggs, pwede naman pong bumili po sa online para i-incubate po natin o ipa-incubate sa hatchery sa inyong lugar para panghanda po para pagdating ng tama ay pangbenta ka po. At yun nga, sa paghahanda din po ng mga pang materialis pang bare months, isa din po sa problema din po ay dapat budget, may budget ka kumbaga. Kasi yung pagmamanok po ay padamihan talaga to ng pera. Lalo na po sa paghihiriti chickens na talagang napakagastos po. Una na po dyan yung pagkain. Dapat feeds po yan kung pang materialis. Isa na po dyan yung ating vitamins, kung ano po yung ibigay po natin. Kung saan kayo makamura, pero sa atin naman po yung ating pagbibigay ng ating vitamins, Intenso Plus po palagi. Sa sisiyo, yung pag-prepare sa pagbayad ng kuryente, kasi yung heritage chickens ay kailangan po na ilagay sa isang kulungan na may mainit po na ilaw. Yun ang dapat nating pag-isipan din kung tayo po ay maghahanda pang bare months. Pero yun nga, sugal man, so kailangan din natin sumugal para kumita din po ng malaki. So ganun po yung aking gagawin. Ngayon, naghahanda na tayo. Kung hindi naman po natin may benta po yan, ay pwede naman pong breeders, pero malabo pong hindi mabenta yan pagtungtong po ng September po. Lalo na po pag December, November, yan yung pinaka malakas yung bentahan kasi napakarami pong bonus po ng ating mga kaibigan. Nagkakaubusan po talaga palagi pagtungtong ng November, December yung ating mga pang materialis. So napakagandang gawing preparation para kumita po ng malaki o magkapera ngayong bare months. So may mga sisiw din naman po na hindi po naibenta, nakatamba, pwede naman po na iiwan lang po yung mga babae o madaming babae, i-eliminate niyo po yung sobrang lalaki pagtungtong ng 1 kilo para sa ganon hindi na po masyadong malakihan tayo sa patuka. Tamang-tama na pagdating ng September, October, nasa 5 to 6 months na at matatawag na po nating RTL laying na po yan. Yan yung mga time kasi na pwede na mangitlog yung manok at saka mangingitlog na. Yan na po ngayong araw mga katambayan at sana po ay may nakuha na po tayong kunting idea po ngayong araw. Sa mga nanood po pala na ating mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like at i-subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si El Tigre, Florence Carumbana, Kabuloy Vlog TV from Rosario, Cavite, South Chick Venture. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!